Samantala, update na po tayo sa lagay ng panahon ngayong nagbabantay tayo sa dalawang bagyo. Kausapin na po natin si Lori Din de la Cruz Galicia, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali, Lori Lynn. Umaga, Miss Connie. Opo, at ano po ba ang ating latest? Nasaan na ho ang bagyong Nika? Tuluyan na ho ba itong nakalabas at nakalayo na ng Philippine Area of Responsibility? Si bagyong Nika po ay expected natin na ubas ng ating part this afternoon. Yan. So nasa loob pa siya ng ating area of responsibility but is about to exit the par na po this afternoon. Si bagyong Ophel naman, base po sa ating latest na datos, nakita siya sa layong 950 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 85 kilometers per hour near the center at gustness na 105 kilometers per hour. At movement niya sa ngayon medyo magkabilisan northwestward, pero ngayon wala pa po tayong signal o tropical cyclone wind signal na nakataasan ng bahagi ng ating mga kalupaan dahil malayo pa po ito. Opo. So ang Miss Ophel, Miss Lori Din, ano? Ito pong bagyong Ophel naman, pareho ho ba yung tatahaking direksyon nitong Ophel kay Nika? Similarity po, lalo na ine-expect natin posibleng sa Northern or Central Luzon din po ang paglapit nito o yung tatamaan nito. Pero magre-recurve ito ng bahagya papunta sa extreme Northern Luzon afterwards. Pero sa ngayon, hanggat naroon po kayo o nakapaloob yung area doon sa cone of probability, ay posible pa rin tamaan ng sentro ng bagyo. So ang landfall po nitong Ophel ay sa Huwebes pa rin, tama ho ba? Yes po, Thursday. At ano naman pong inaasahan natin sa binabantayang tropical storm Manny na pag pumasok po sa ating PAR ay si Pepito na, paglapit po nito sa ating Philippine Area of Responsibility? Opo, sa ngayon, sa nakikita natin projection, posible na tuloy-tuloy yung pakanluran na direksyon niya. So may chance din na maglandfall po ito sa ating kalupaan. Pero yung intensity niya, posible na paglapit ito sa kalupaan ay mas mahina na po ito. Bagamat meron na tayong projection na ang ating may advice ay mag-monitor pa rin tayo sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa ukol doon sa weather disturbance dahil madami pa rin ang possible changes dahil may uncertainty pa dahil malayo pa po ito. Okay, pero si Ophel, magiging malakas din ho ba ito katulad ni Nika? Opo, ini-expect natin magiging typhoon din ho ito. So peak ng intensity niya, pwede nasa typhoon category before making landfall. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong update na yan sa amin, Ms. Lori Din de la Cruz Galicia ng Pag-asa.